Magandang hapon. Sir, So, naiintindihan natin na ang mga biktima ay may hinaing, ngunit bukas po ang ating mga hukuman at ang proseso ng hustisya para sa kanilang hinaing. Ma'am, kaugnay nito, may direktiba ba si President Marcos na pabilisin o madaliin ng mga hukuman yung kanilang paglilitis? Or may direktiba ba sa DOJ na madaliin yung pag-usad ng kaso? Bahagi po ng ating proseso ang mabilis na paglilitis, lalong-lalo na dun sa mga kriminal na kaso. So hindi na po kailangan magbigay ng direktiba ang Pangulo, bahagi na po yun ng sistema ng hustisya. In case po na hindi naging ganun kabilis yung sistema ng hustisya, ano po yung... Ang magsasabi po kasi niyan ang hukuman. Kapag ang issue ay nahaharap na sa mahistrado, sila na po ang maghahatol kung ito ay nasa tamang panahon o proseso o kung naangkop pa yung time period para dun sa paglilitis ng kaso. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Next question, Michelle Gilang, Tribune. Good afternoon po, Secretary Trixie. My question po is about the Sabah case. Members of the Sultanate of Sulu have expressed hope that President Bongbong Marcos' statement that during the SONA that he would not relinquish an inch of Philippine territory would include Sabah. They recall that when the president was still a senator, he strongly advocated for the revival of the Philippine sovereignty over Sabah. May we know po the current position of President Marcos on this after we know po as a French arbitral court granted $14.9 billion in compensation to the heirs of the Sultanate representing Malaysia's unpaid leases. From what I understand, the case is in the nature of a private claim by the heirs of the Sultan of Sulu with Malaysia. Therefore, it is not an issue of sovereignty or of territory at the moment. However, the president's articulation of his statement about not giving up a square inch of territory will have to be reduced into writing and into specifics, after which we will announce these to you if they are in any way related to the Sabah claim. At the moment, wala pa pong articulation. So we'll have to wait. Thank you. Eden Suarez, Net 25. Ma'am, regarding lang po dun sa 4.1 billion pesos po na special aid na through DSWD, TCT, yung targeted cash assistance, ito po ba ay hiwalay na ayuda sa ating mga mahirap na pamilya bukod dun sa 4Ps? And paano po ito i-distribute at kailan sisimulan? Ito ay katanungan po para sa ating kalihim ng DSWD. So, intayin po natin yung sasaad niya ng kanyang polisiya ukol dito. Pero ma'am, di ho ba ano naman yun? Kinonfirm naman ni PBBM na he will continue po yung ayuda na ito na sinimulan po under the Duterte administration. Kung kaya't ang pagsasaad niyan at pagsasabuhay niyan, pag-execute niyan, ay nandun pa rin sa kalihim ng DSWD. So, hintayin po natin kung meron po siyang babaguhin o kung itutuloy ng parehong-pareho lang dun sa dati. But we have, yung pong funds para dito, meron na po tayong mapagkukunan ng pondo. Sa ngayon, yung dun sa natitira, yun po yung ginagamit nila.
Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, good afternoon po. Magandang hapon. Senator Escudero urged the President to appoint PLLO Secretary para daw ma-avoid na yung the so-called bill vetoing spree. Any reaction from the palace? Mayroon naman pong kinukonsidera para doon. Hindi lang po natin na ilalabas pa. So, iintayin po natin. Hindi naman po napagkakaila yan. With regards to the appointment, Secretary, any update po regarding doon sa appointment ng mga nasa attached agencies ng DOJ? Akong mayroon na po. Meron na po doon sa mga Wala attached pa agencies. po tayong ina-announce. Salamat po, Sec. Ay maliban lang dun sa acting no ng customs. Di ba matagal na natin na-announce yun. Opo. So yun pa lang po sa ngayon. How about Department of Health, Secretary? Nagtalaga lang po ng sorry po, di sinasadya. Nagtalaga pa lang po ng OIC si Yusek Vergere. So intayin po natin. Thank you po, Sec. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Malacanang Press Corps.